Isinalang na sa plenaryo ng Kamara ang budget ng Office of the Vice President kahit hindi dumalo si Vice President Sara Duterte o ang kanyang kinatawan. Imbes na 2 bilyong pisong hinihinging budget, wala pang kalahati ang gustong ibigay ng Kamara. Nakatutok si Maki Pulido. Sa halip ng 2 billion pesos na hinihinging budget ng opisina ni Vice President Sara Duterte, 733 million pesos lang ang isinalang sa plenaryo na budget proposal para sa OVP ng sponsor nitong si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Base yan sa rekomendasyon ng Committee on Appropriations matapos alisin ang budget sa ilang programa ng OVP na duplication o ginagawa na ng ibang kagawaran. Kaya hindi raw ito dapat ituring na pagtapyas. These agencies whose mandate, really part of their inherent mandate, power, duty is to provide these services, will be the one to implement this program according, Mr. Chair, to the arrangement and the mechanism that the Office of the Vice President would enter into. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, mataas pa ang mahigit 700 million pesos. Panukala niya, sapat lang na pondo para hindi maapektuhan ang sahod ng mga tauhan ng OVP. Dahil walang niha-niho, hindi natin alam kung saan gagamitin, saan ginamit yung yung pondo. Kaya po, Mr. Speaker, ang aking pong panukala, ang pinopropose ko pong budget sa Office of the Vice President ay 529,593,700. These are just mere manifestation, and the body can exercise its plenary powers to either accept or to reject any possible proposals, especially if it's an individual amendment. Dahil wala ngang tauhan ng OVP na pwedeng usisain kung paano ginamit ang mga nakaraang budget at paano gagastusin ang hiling nitong budget, wala na ring nagtanong. Kabilang sa gusto sanang malaman ng Makabayan Block ay kung saan napunta ang 70 million pesos na confidential fund na naubos sa loob lang ng 11 araw noong 2022 na ipinapasauli ng Commission on Audit. Bakit hindi nagpakita ang OVP? Inaabandona na ba niya ang duty niya bilang vice-presidente? Duty ang pagsagot sa tanong sa budget deliberation dahil pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Hindi ito choice na pwedeng i-forgo na lang. Sa manifestation naman ni Camarines Sur Representative Gabriel Bordado, inihambing niya ang 2 bilyong pisong pondong hinihingi ng opisina ni Vice President Duterte sa pondo ni dating Vice President Leni Robredo na nasa 700 million pesos lang. Despite these constraints, Mr. Speaker, Vice President Robredo's office was able to implement impactful, transparent programs focused on addressing the deleterious effects of the pandemic, among other things, with every peso accounted for and allocated prudently. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.